Nagsimula ang lahat sa isang simpleng farm. Ang kanilang inaalagaan, alimango. Bata pa lang kasi kami yung nasa agriculture na yung line ng business ng family ng father ko. So, nung bata kami, nag-trade sila ng bigas, ng corn, mga pakain sa baboy. Usually, mga pang ginagamit sa mga probinsya. Nang minsang lumawak siya sa isang backyard crab farming seminar sa Pampanga, nagsimula na raw gumapang sa kanyang isip ang isang business idea. Nakita nila na possible pala na magawa namin dito yung business kahit wala kaming tubig. Kumbaga, hindi namin kailangan ng malaking pond para paglagyan ng alimango. Ang paraan nila ng pag-aalaga ng alimango o crab, recirculating aquaculture system. Ibig sabihin nun, yung tubig na nilalagay mo, nag-circulate lang from the boxes, pinifilter mo yun, tapos babalik ulit sa boxes. So wala kang tapon ng tubig, magdadagdag ka lang. So hindi siya maaksaya. Mayroon silang higit 2,000 crab boxes. Halos 1,000 na ang may lamang pinalalaki at pinatatabang alimango. Marami kang maalaga ang alimango doon sa space na maliit lang. So parang space saver din siya kasi patong-patong eh. Unlike sa pond na malaking kailangan mo para makapag-house ng alimango. Exporters daw ang gumagamit ng ganitong paraan. Pero espesyal daw ang turing ni na Paolo sa kanilang customers kaya best quality crab ang inihahain nila. We decided to sell it local kasi nung nag-try nga kami ng magbenta is nauubos na ng local yung supplies namin. Sabi namin, sige, wag na tayong mag-export. Pero may hits and miss din daw sa ganitong negosyo. Siguro may nagsabi na wala silang mortality is medyo mahirap lang paniwalaan. Marami kang alimangong kailangang bantayan, so sa transport na stress. Kasi ang number one na kumapatay sa alimango is yung stress eh. Ang kaibahan daw ng kanilang alimango sa mga nabibili sa palengke ay ang kalidad. And alam mo paano pinalaki. Wala siyang mud. Pag binuksan mo yung hasang nun, halos white or gray siya. Hindi siya black. And walang amoy.